Bulaga! Gulot kayo, no? Magandang umaga! Kumusta na kayo? Balita ko, sabik na kayong marinig ang bago kong kwento. Makinig at sisimulan ko na ang aking kwento. Isang araw, may isang kayumanggi at walang lamang kahon ang naiwan sa isang sulok ng tindahan. Maya-maya'y may isang lolong nagdikit ng papel sa kahong walang laman. Hindi mabasa ng kahon ang nakasulat, pero sabi ng kahon sa sarili, "Salamat at meron pa pala akong silbi kahit sa isang basurahan." Dati kasi siyang kahon ng sigarilyo. Dumaan ng ilang araw, isang kasambahay ang naglagay ng isang manikang madumi ang damit at ang dilaw na buhok ay di pantay ang gupit. Masayang masaya ang kahon dahil nagkaroon na siya ng laman, isang basurang manika. "Kamusta, manika? Malagay ang pagdating mo dito sa akin." "Uy, kaibigan, maigi ngang nandito ako sa loob mo," sagot ni Manika. "Kung alam mo lang ang aking kwento, pihadong pati ikaw, manlulumo." "Tutal, dalawa lang naman tayo, makikinig ako sa kwento mo." Ngiti ni kahon. "O sige, ako'y isang magandang manika noong una. Gintong mais ang aking buhok at mabango ang aking damit na kulay pula. Madami ang sa akin ay nagbabaka sakali, ngunit sabihin nating mayaman ng bata ang nagmay-ari. Ang hindi ko lang inaasahan, mayroon siyang pangit na ugali. Kaming mga laruan ay hindi iniingatan at madalas gawa ng kalokohan. Biriuin mong ilublob ako sa putikan at kupitin ng buhok kong ginintuan. Ay, nasayang lang ang aking ganda sa isang batang hindi marunong magpahalaga." "Masaklap pa lang yung sinapit sa isang batang ugali malupit." Yun na lang ang sinabi ni kahon sa kanyang unang bisita. Ilang araw ang lumipas, mayamang naglagay ng isang asul na robot sa kahon. "Kamusta, kaibigan? Maligayang pagdating sa basurahan!" Sabay na bati ni Nakahon at Panika. Eto, hindi ako masaya. Sapagkat iniwan ako ng mga batang nagmamay-ari sa akin." "Naku, kaibigan, kawawa ka naman. Tutal, tayo-tayo lang naman dito, makikinig kami sa kwento mo." Ang paunlak ni kahon. "O sige, ganito kasi yan, ako'y isang robot at pinili ako ng isang mabait na tatay para sa kanyang bunsong anak, pero nainggit sa kanya ang panganay na kapatid. Kaya naman tinapon na lang ako kasi nag-away sila. Hu 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 hu." "Hay naku, kawawa naman to. Kasi maraming mga batang hindi marunong magpahalaga." Kinabukasan, isang binata naman ang naglagay sa kahon ng isang magara at makintab na itim na kotse-kotsehan. "Vroom! Vroom! Kamusta, kaibigan? Maligayang pagdating sa basurahan!" bati ni Manika at robot. "Vroom! Vroom! Eto, malungkot. Iniwan ako ng binatang nagmamay-ari sa akin." "Kawawa ka naman, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Andito kami para makinig sa kwento mo." "Ganito kasi yun. Ako'y pagmamay-ari ng isang binata. Mahilig siyang bumili ng laruang sasakyan, pero hindi naman niya nilalaruan. Itinatago sa istante. Ayaw maalibukan. Walang pakinabang. Bumili ng bumili, pero pan-display lang. Tapos ngayon pupunta na siya sa ibang bansa
Pinili niya ang pinakamagaganda niyang laruang sasakyan upang dalhin sa ibang bayan. At ako ang hindi napili. Heto, napunta sa isang basurahan. Malungkot na malungkot si Kutsi-Kutsihan. Sumunod na araw, isang dalagang naglagay ng isang laruang oso sa kahon. Maligayang pagdating sa iyo, laruang oso! Sabay-sabay na bati ni Manika, Robot, Kutsi-Kutsihan at kahon. Roar! Ako'y isang laruang oso. Ngunit walang nagmamahal sa akin. Iniwan ako ng isang dalagitang nagmamayari sa akin. Naku, kaibigan, kawawa ka naman. Sige, huwag kang mag-alala, nandito naman kami. Huwag kang mag-alala, sabi naman ni Robot. Nagtataka nga ako kung bakit ako inilagay dito. Sabi niya kasi sa akin, dalaga na siya. Matanda na raw siya para sa kagaya ko. Kung kaya't ako'y kanyang pakakawalan. Bulong niya'y may makapulot sa aking bata na ituturing din akong kaibigan. Malungkot na malungkot sa laruang oso. Malapit nang mabuo ang kahon. Binuo na ito ng iba't ibang klaseng laruan. May malait, may malaki, at may maganda, at meron din namang pangit. At ang pinakahuling nilagay dito ay ang laruang luwad. Kamusta, kaibigan? Maligayang pagdating sa basurahan! Pagbati ni Manika, kahon, Robot, Kutsi-Kutsihan at laruang oso. Ay, mabuti lang ako. Anong klaseng laruan ka? Ako'y isang luwad. Kaya kong gawin ang sarili ko ng iba't ibang bagay. Kaya kong gumawa ng iba't ibang klaseng bagay na hindi kaya ng iba. Pagmamayabang ni Luwad. O, talaga? Sige nga, ano nga ang kwento mo? Ako'y isang luwad. Pagmamay-ari ako ng isang dalagang dilag. Binili ako ng kanyang lolo. Kaya ngayon, nahasa ang kanyang galing sa sining. Pagmamayabang ulit ni Luwad. Malayo ang narating ni Kahon. Palagi niyang sinasabi na sana may isang bata na makapakinabang ng mga laruan na iyon. Laking tuwa ni Kahon dahil nakita niya ang isang kapwa niya Kahon sa isang bahay ampunan na may nakasulat na Kahon ng Kasiyahan, Panahon ng Pagbibigayan, Laruan para sa Bahay Ampunan. At dito nagtatapos ang aking kwento. May napulot ba kayong aral? Lagi nating pakatatandaan na lahat ng bagay sa buhay natin ay may halaga. May buhay man ito o wala. Maging basura man o hindi. O ano, nabitin kayo no? Naku, wala nang oras eh. Hanggang sa muli. Paalam!